Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at may pagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Ipinagdiriwang natin ngayon ang kapistahan ng Nuestra Padre Jesus Nazareno, ang Poong Nazareno. We celebrate the feast of the Black Nazarene. Ito'y espesyal na kapistahan, lalo na dito sa ating bayang Pilipinas. Malapit sa atin ang imahen ng Poong Nazareno. The image of the Black Nazarene is so close to the hearts of the Filipinos. Kaya naman sa araw na ito, pinagdiriwang natin ito bilang kapistahan at nawa ay maisapuso natin ang diwa ng Poong Nazareno. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhatiin natin ang Diyos. Sinasamba sa kanila mong nagwalatian. Panginoong aming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, Ikaw na nalulungkot sa kanalan. Maawa ka sa amin, Ikaw lamang ang banal, Panginoon Jesucristo, kasama ng Espiritu, siya malhati ng Ama. Amen. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak ay marapatin nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling. Sa pamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat
ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Si Kristo Jesus, bagamat siya'y Diyos, ay hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkus, hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos. Nagkatawang tao at namuhay na isang alipin. Nang maging tao, siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman, siya'y itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano pat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa, ay maninikluhod at sasamba sa Kanya. At ipahahayag ng lahat na si Hesukristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Datapwat noong sila'y lilipulin na ng Diyos, nagsisi ang karamihat sa Kanya'y nagbalik loob. Noon nila nagunitang ang sanggalang nila'y ang Diyos, ang kataasan Diyos ay kanilang manunubos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Kaya't siya ay pinuri ng papuring hindi tapat, pagkat siya ay pakunwarit balat kayong matatawag. Sa kanilang mga puso, nagahari kataksilan. Hindi sila nagtatapat sa ginawa niyang tipan. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Gayunpaman, palibhasay Diyos siyang mahabagin, ang masamang gawa nila ay pinatawad niyang tambing. Dahilan sa pag-ibig niya ay hindi sila wawasakin. Kung siya may nagagalit, ito'y kanyang pinipigil. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Kami sumasamba sa iyo at gumagalang sa krus mo na kaligtasan ng mundo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, "Walang umakyat sa langit, kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman, kailangang itaas ang anak ng tao upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak,
kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maligayang kapistahan ng Poong Nazareno. Happy Feast Day of the Black Nazarene. Pinagdiriwang natin ngayon ang imahen ng Poong Nazareno. Yung imahen, ito'y naging paraan ng simbahan upang ipangaral ang mabuting balita. The images of the church are means to evangelize. The images reflect the message of the Gospels. Yan ang gamit ng mga imahen. Kaya nga marami tayong mga imahen simula pa noon. At maraming mga imahen katulad ng Poong Nazareno ang napalapit sa puso nating mga Pilipino. Sapagkat ang imahen ng Poong Nazareno ay sinasalamin nito yung nilalaman ng Ebanghelyo. Lalo na yung mga narinig nating pagbasa ngayon ay nakikita natin sa imahen ng Poong Nazareno. The message of our readings today is reflected on the image of the Black Nazarene. Unang-una sa unang pagbasa natin, ito yung tanyag na sulat ni San Pablo sa mga taga-Filipos. Ang narinig nating unang pagbasa ay isang awit patungkol sa Panginoon, na si Jesus ang anak ng Diyos at Diyos na totoo, pero hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos at siya ay niyakap niya ang pagiging alipin at siya ay nagsakripisyo, nagdusa, namatay sa krus para sa ating kaligtasan. At dahil sa kanyang kamatayan, nakamit natin ang kaluwalhatian ng Diyos sa Kanya. Kaya itong mensahe na ito ng sulat ni San Pablo, nakikita natin sa imahen ng Poong Nazareno. The image of the Black Nazarene reflects the very message of our first reading, the letter of Paul to the Philippians. And this is the famous song about Jesus, how He humbled Himself, how He stripped Himself of His characteristics as a divine person to become a slave. He came in the form of a slave, offering Himself to die on the cross in order to save us. At itong paghihirap, pagdurusa ng Panginoon, ang tanda ng dakilang pag-ibig ng Diyos. Ito ang nilalaman naman ng ating ebanghelyo ngayon. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya ibinigay niya ang kanyang anak upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay magkamit ng kaligtasan. God so loved the world that He gave His only Son, so that everyone who believes in Him will not die, but may have eternal life. At ang daan ng pagkakamit natin ng kaligtasan ay ang daan ng pagsasakripisyo sa krus. Kaya ito ang nakikita natin sa imahen ng Poong Nazareno, yung dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin. Pag-ibig na handang magsakripisyo, ganon talaga ang pag-ibig. Love and sacrifice
always go together. We cannot truly love unless we are ready to make sacrifices for our beloved, to our loved ones. Hindi totoo ang pag-ibig natin hanggat hindi ito handang magsakripisyo. Kaya naman bilang mga deboto ng Poong Nazareno ay inaanyayahan tayo sundan ang yapak ng pag-ibig ni Kristo. A true devotee of the Black Nazarene will follow Jesus in His way of the cross of love. It is a call to love. Love that is ready to make sacrifices. Yun ang tunay na deboto ng Poong Nazareno, na pinapasan natin ang krus ng pag-ibig araw-araw. Nagsasakripisyo tayo para sa iba, lalo na sa ating mga minamahal. Sinusundan natin ang daan ng pag-ibig na hindi makasarili. The selfless love, that is the kind of love that Jesus has for each one of us. Kaya nga, yung pagiging deboto, hindi lang ito yung mapamahiin na debosyon sa Poong Nazareno. Hindi lang tayo nanghihingi sa Kanya ng mga biyaya, bagamat bahagi yan ng ating pagdedebosyon. Nagiging lubos ang debosyon natin sa Poong Nazareno pag nasundan natin siya sa yapak ng krus ng pag-ibig. Kaya nga, dakilang pag-ibig. Yan ang pinapahayag ngayon ng ating kapistahan. Yung kulay ay pula. Pula ang kasuotan ng pare. Naglalagablab na pula. Dahil yan ang simbolo ng pag-ibig na handang magsakripisyo. Patunayan natin na deboto tayo ng Poong Nazareno sa pamagitan ng araw-araw nating pagsasakripisyo, alang-alang sa pagmamahal natin sa isa't isa. Kaya nga, yung pagsasakripisyo, hindi natin tinatanggihan yan. We welcome opportunities for us to make sacrifices because that is the very evidence of our authentic love for God and for one another. Basbasan tayo ng Poong Nazareno at lalong-lalo na turuan niya tayo magmahal ng tunay. Minamahal kong mga kapatid, ang pag-ibig ni Kristo ay nagbibigay ng buhay at kaligtasan. Sa bawat kahilingan ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Minamahal upang ang mga mahihina at makasalanan ay makita ang simbahan bilang tahanang bukal ng kagalingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga kabataan ay maturuang magmalasakit at magpakasakit para sa kapakanan ng bayan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang matuto tayong magtiis ng anumang kahirapan at umiwas sa mga bagay na ikapagdurusa ng kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga deboto ng Poong Nazareno ay maging maibigin sa kanyang salita
at tinapay ng buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang sa lahat ng bansay, umiral ang kapayapaan ni Kristo, bunga ng kanyang pag-ibig na mas malakas kaysa kamatayan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga taong nabubuhay sa pagkakasala ay ituring natin ng may habag at pag-unawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga may sakit, mga nalulumbay, at mga may kapansanan ay makatagpo ng lakas at kagalingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga namatay ay makadama ng mapagligtas na kapangyarihan ng Diyos, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tahimik nating idalangin ang ating mga personal na kahilingan. Muli nating ipagdasal ang mga taong humihiling ng ating panalangin, lalo na ang mga may sakit at may mga pagsubok na mabibigat sa buhay upang damayan sila ng Panginoon. Isama rin natin ang mga kahilingan ng mga kapatid nating nakikiisa sa ating misa sa pamagitan ng online mass, lalo na rin ang mga may sakit at mga matatanda na hindi na makarating sa ating simbahan. At itaas din natin ang kahilingan ng mga nagpapamisa nating mga kapatid sa ating pagdiriwang ngayon. Tahimik natin itong ipanalangin. Panginoon, tulungan at turuan mo kami na laging pasanin ang krus ng pag-ibig tulad mo. Nawa ay matuto kaming magsakripisyo, lalo na alang-alang sa aming mga minamahal at mga pinaglilingkuran. Ikaw na aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahaing ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo.
sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ika'y aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy, nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy ng krus, itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy, nanaig ang sumaway sa iyo. Sa kahoy na krus, siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, nagpapasalamat kami sa iyong kadakilaan, karunungan at pagmamahal na nababakas sa lahat ng iyong kinapal. Nilikha mo ang tao na iyong kalarawan. Pinamahala mo sa kanya ang sanlibutan upang pangasiwaan ang lahat ng nilikha mo bilang paglilingkod sa iyo. Nung ikaw ay talikda ng tao, sa pagsuway niya sa pagmamahal mo, hindi mo siya pinabayaang panaigan ng kamatayan. Buong awa mong tinutulungan ang naghahanap sa iyo upang ika'y matagpuan. Mulit-muli mong inialok ang iyong tipan. At sa pamagitan ng mga propeta, tinuturuan mong umasa ang mga tao sa pagdating ng kaligtasan. Amang banal, gayon na lamang ang pag-ibig mo sa sanlibutan, kaya noong dumating ang panahon ng kaganapan, isinugo mo sa amin ang iyong bugtong na anak bilang tagapagligtas. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo at ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Tumulad siya sa aming pamumuhay sa lahat ng bagay maliban sa paggawa ng kasalanan. Sa mga dukha, pinangaral niya ang mabuting balita. Sa mga napipiit, ipinahayag niyang sila'y lalaya. Sa mga nahahapis, inihatid niya ang galak at tuwa. Upang kanyang sundin ang loob mo, nagpakasakit siya hanggang sa mamatay. Sa kanyang muling pagkabuhay, nilupig niya ang kamatayan at binigyan kami ng bagong buhay. Upang kami naman ay wag nang mamuhay para sa sarili lamang, kundi para sa Kanya na namatay at muling nabuhay, para sa aming tanan, isinugo niya, Ama, mula sa iyo ang banal na Espiritu. Ito ang unang bunga na handog mo sa mga sumasampalataya, upang sa pagbibigay kaganapan sa gawaing sinimulan ng anak mo, malubos ang kabanalan ng lahat ng tao. Ama, sinasamo naming pabanalin nawa ng banal na Espiritu ang mga handog na ito upang maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo sa pagdiriwang namin ng dakilang misteryong ito na Kanyang inihabilin sa amin bilang tipan na walang hanggan. Ama naming banal, nung dumating ang panahon upang parangalan mo ang iyong anak, Kanyang ipinakita na mahal niya ang Kanyang mga tagasunod na nasa sanlibutan, at ngayoy ipakikita niya
kung hanggang saan ang kanyang pag-ibig sa kanila. Habang naghahapunan siya at ang mga alagad, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bagot walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ipinagdiriwang namin ngayon ang alaala ng aming katubusan. Ginugulita namin ang pagkamatay ni Kristo, ang kanyang pagpanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, ang kanyang muling pagkabuhay, pag-akyat at pagluklok sa iyong kanan. Ngayon ay hinihintay namin ang dakilang araw ng pagpapahayag niya sa gitna ng kanyang kaningningan. Kaya't inihahandog namin sa iyo ang kanyang katawan at dugo, ang haing kalugod-lugod sa iyo at nagliligtas sa mundo. Ama, tunghayan mo ang handog na ito na ipinagkatiwala mo sa iyong simbahan. Sa iyong kagandahang loob, marapatin mong sa aming pagsasalo-salo sa isang tinapay at kalis na ito, kaming pinagbuklod ng Espiritu Santo bilang isang katawan ay maging buhay na handog ng papuri sa iyong kadakilaan kay Kristo. Ama, alalahanin mo ang lahat ng pinatutungkulan namin ng paghahandog na ito. Ang iyong lingkod si Papa Francisco, ang aming Obispo Jose, ang tanang mga obispo at buong kaparian, ang lahat ng naririto ngayon at ang buo mong sambayanan, at ang lahat ng mga tao na pawang tapat at wagas sa paghanap sa iyo. Alalahanin mo rin ang lahat ng yumao sa kapayapaan ni Kristo at ang lahat ng pumanaw na may pananampalatayang ikaw lamang ang nakakaalam. Amang maawain, loobin mong kaming iyong mga anak ay magkamit ng pamanang langit. Makapiling nawa kami ng Ina ng Diyos, ang mahal na Birheng Maria, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, at ng mga apostol at ang lahat ng mga banal, sa iyong kaharian kaysa ng tanang kinapal na ligtas na sa kasalanan at kamatayan, kami magpupuri sa iyo sa pamagitan ng aming Panginoong Jesucristo na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Narito ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, kaming nagsalo-salo sa banal na paikinabang, ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip ng kahoy ng krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian, sapagkat ikaw ang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo tayong taglay sa ating puso ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.